So, kamusta kabayan? Ito, gabi sa Canada. Sa Pilipinas naman, umaga. So, tayo ngayon sa doktor. So, mga bagong balita pala, no? Mga international student, no? Yung iba pauwiin, madideport daw. Tapos yung mga temporary foreign worker, yung mga low wage, pauwiin din, magbabawas. Yan ang buhay sa Canada. Ewan ko lang sa Amerika. Sa Amerika naman, maraming TNT, tago ng tago, di ba? Walang papel. No, nakikipagsapalaran doon para umasenso ang buhay. So, ganun talaga ang buhay. Hirap kasi ng buhay sa Pinas. Kahit din dito sa Canada, mahirap. Talagang swerte yan lang talaga pag asenso ka. Sipag tiyaga para umasenso. So, dito tayo ngayon sa plaza. Saan nadadaanan ng mga sasakyan, shortcut eh. Traffic kasi ron, may construction. So, ang hirap ng buhay din dito sa Canada. Magtataglamig na naman. Ano na ngayon, fall. Iba na yung kulay ng puno eh. Pero summer pa din dahil may araw pa eh. Pag alas 6 na, gabi na eh. Madilim na. Ano ngayon, September? November, didilim na. I-share ko lang sa inyo kwentong buhay, buhay Canada. So, kwentong buhay. Minsan masaya, minsan malungkot. No? Kahit naman sa Pilipinas eh. Lahat naman tayo may problema. No? Problema, nandyan lang yan. Kailangan lang maging positibo sa buhay. So kung maingay, may dumadaan na nagmumotor. Pag summer pala, marami nagmumotor dito sa Canada kasi walang snow, hindi madulas. Tuwing summer lang may motor. No? Ang ingay, nabuksan niya yung sakyan niya. Ayan. Nag-alarm. Nauna niyang buksan. Kaya tumunog ng tumunog. So, ganun talaga. So, ganitong buhay dito. Trabaho, kain, tulog, pasyal sa mall pag may oras. Yan, bayad ng bills, end of month, bayaran. Bayad ka ng car insurance, bayad ka ng kotse kung hulugan yung sasakyan mo, or lease. Meron kasing lease car eh. May lease to own, may lease car, may car financing, depende sa gusto mo. So ganun talaga ang buhay rito. Kasi dito talagang pautangin ka. No? Lalapit sa'yo para pautangin ka. Wala, minsan kapos ang sweldo. Diba? Pag kapos ang sweldo, utang ka sa credit card, pang grocery mo. Ganun talaga buhay rito sa Canada. So ang hirap. No? So ganun talaga. Kahit sa Pilipinas din, mahirap. Ayan. Konti na lang yung mga nakapark. Kasi rush hour eh. Yung iba uwian na eh. Hanggang hapon ng trabaho, 8 oras. Yung iba double job, may part-time. Grabe. Panahon ngayon dito sa Canada, sa Toronto, Ontario. Ewan ko lang kung sa ibang province, kailangan mo mag-double job. Kasi kulang ang sweldo.
Pag kulang ang sweldo mo, wala. Isingiling ka, may mga collection agency na tatawag sa'yo. Yun. Pero meron naman tinatawag na bankruptcy. Papile ka ng bankruptcy. Kaya lang bad credit ka. Credit score. May credit score na tinatawag dito eh. Yun. Hirap talagang buhay rito sa Canada. Kung sa Pilipinas naman, compare natin sa Pilipinas, mahirap naman umutang. Kahit sa kamag-anak mo lalapit ka, nakakayang umutang, no? Kung may kamag-anak kang mayaman, hirap, no? Hirap lapitan yung kamag-anak mo mayaman, utangan mo. Minsan hindi ka pa utangin, papakainin ka lang. Ganon yung iba. So ito sa Canada, pautangin ka ng, basta may trabaho ka lang ng full-time job at maayos ang credit score mo, makakautang ka ng sasakyan, house loan, car loan, at yung mga credit card, yan, mga American Express, mga dami. Kaya lang, marami ka rin bayarin. So, yan, building na yan pala, housing yan ng gobyerno sa mga low wage income, no? Pag low wage income earner ka, apply ka ng housing sa gobyerno. Iba-ibang style, may parang townhouse, may parang condo. Share ko lang sa inyo. Share ko lang pala sa inyo, pag rito, bare months na, malungkot, no? Hindi katulad sa Pilipinas, masaya, maraming parol. Nakikita mo mga parol sa mga nakasabit na parol sa stoplight, sa kalsada, sa mga bahay. Dito sa mall ka lang makikita. Meron din minsan ibang street, ibang bahay. Tapos yung music, Christmas, masaya magpasko sa Pilipinas. Ito hindi maganda ang Pasko, bagong taon dito sa Canada kasi malamig eh. Kakain ka lang, kayo lang ng pamilya mo, kakain nyo, New Year kain din, ganun. Christmas muna pala, no? Bago mag New Year, yan, kainan lang, tulog, nasa sayo kung gusto mong gumimik, kung invited ka sa ibang kaibigan mo. Pero isipin mo na lang magtrabaho para kumita ng dollar. Tawag nga nila, alipin ka sa dollar. Yung mga ibang vlogger ganun eh, alipin ng dollar, alipin sa ibang bansa. Ibang vlogger na papanood ko. So hirap din na trabaho ng trabaho. Kailangan magpa-check din sa doktor. Kasi kung trabaho ka ng trabaho, di ka nagpapacheck, check up sa doktor, mamaya may sakit ka na. At tulad nung isang, hindi naman kaibigan, kakilala namin, nalaman na lang late na may cancer na sa pancreas. Trabaho ng trabaho rito sa Canada, hindi nagpapa monthly check up, may cancer na pala. Pumanaw, bata pa. So grabe. So sa Canada, kailangan stay healthy, tapos samahan ng dasal, yan, para makapagtrabaho ka ng maayos. Talaga buhay rito sa Canada, nakakamiss ang buhay sa Pilipinas. Kahit na simple lang, pero masaya pa rin. Dito homesick ka sa Canada. Iba ang homesick sa Canada, guys. So, thank you for watching my vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page, Mickey Amigo. Buhay Canada Story.